Hindi lang malungkot ang isang buhay na all work and no play. Nakakamatay din ito, ha? Pero, Chang Marks, ano nga ba yung dapat gawin ng mga masyadong sub-sub sa trabaho? Yan po ang inaksyonan ni Bev Verdera. On call bilang political officer sa Senado si Mina, kaya minsan kahit weekend ay kailangan niya pa rin pumasok. Stress sa work kasi ngayon sa mga panahon ngayon, parang hanggang weekend meron pa rin ginagawa, meron pa rin mga inaasikaso na trabaho. Kumbaga parang yung type ng trabaho ko medyo on call, kaya wala kaming masyadong pahinga. Aminado si Mina, paminsan-minsan ay nakakaramdam na siya ng pagkabagot sa kawalan ng social life. Kaya sa tuwing may konting oras na maisisingit, ay ginugugol niya ito sa pag-travel. Usually I travel, so as much as I can, I just drive out of town. O kaya kung merong konting panahon, nagka-fly din ako sa mga malalapit na destinations. Kung meron ding oras, nag-gym ako para lang ma-release yung stress na nararamdaman ko. Tapos, eating out with friends, and from time to time, kinikita ko yung mga tao na nagmamatter the most sa buhay ko. Si Saily naman ay isang political officer din, hanggang sa bahay, naiuwi pa ang trabaho. Pero para mag-distress, pinipilit niyang magkaroon ng me time. I make it a point na at least makahit ako ng gym kahit once a week or at least twice a month, ganyan. Para at some point meron akong physical activity, and then kapag talagang hindi na kaya or pagod na yun, nagpapamassage. Kasi yung work namin ngayon, hindi pare-pareho na sometimes umaga lang or sometimes gabi. So whole day siya, kailangan active kami online, may access kami sa internet, ganyan. So yung stress level din hindi pare-pareho kasi may day na super ang daming kailangan gawin, ang daming i-coordinate. Kaya minsan kahit sa bahay, nagtatrabaho, tas dapat nga, since sabi ko kanina, dapat laging online, yan. So yung work can be access to email, phone calls, ganyan. Kamakailan naging usap-usapan ang pagpanaw ng artistang si Chocolate matapos atakihin sa puso. Nangyari pa ito habang nasa gitna siya ng isang show. Pero sa obserbasyon ng isang cardiologist, bumabata pa ang mga tinatamaan ng sakit sa puso ngayon. Ang dahilan, sobrang sub-sub sa trabaho at unhealthy pa ang lifestyle. Meron tayong nakikita na mas maraming tao na nagkakaroon ng heart attack at that age. Even yun ng younger, meron 20s pa lang, 30s pa lang, nagkakaroon na ng heart attack, although bihira. Usually, ma-attribute natin ito kasi nga yung lifestyle, mahilig manigarilyo, mahilig tayo sa fast food, medyo hindi na uso yung mga gulay-gulay na pagkain. Tapos, lifestyle pa, puro stress. No? Sa work, very stressful ang work environment. So that also contributes sa pagkakaroon ng problema sa puso. Karaniwang excuse ng mga empleyado, sayang naman kasi ang pera o kita. Pero payo ni Doc sa lahat, hindi talaga pwedeng puro trabaho lang. Piliting bigyan ng oras ang pahinga, kumain ng tama at tigilan ng bisyo. Sa huli, baka mas makatipid ka pa. Tulad ng sabi ko, stress contributes. So kailangan talaga merong outlet, no? Hindi lang puro trabaho. Kailangan makapag-enjoy, makapag-relax kasi stress can contribute to hypertension, diabetes, lahat yun. Pag nasistress, kain ng tao, so tataas cholesterol. Again, diabetes, maninigarilyo, puyat, lahat yun sama-sama. So kailangan hindi sa paninigarilyo or sa pagkain yung outlet, kundi yung relaxation. Travel, oo, of course. Travel with family, kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, what sparks joy, hanapin mo. Hanapin mo, tapos yun, isama lang, ihalo sa work. Uma Aksyon, Bev Verdera, News 5.